alias Nick Nagancho sa Facebook. Nakisakay sila ng kanyang girlfriend sa ino-offer na negosyo ng isa nilang naging friend sa Facebook. Inalok sila nito na bumili ng cellphone sa halagang 700 pesos lang kada unit. Kinontak namin agad siya. Okay naman siya makausap. Napag-usapan namin bayaran yung mga 10 units in order namin mga yun, 700 isa yun, so umabot ng mga 7K. Ang kabuuang halaga na 7,000 agad na idiniposito ni Nick sa bangko. Tapos after nun, wala na siyang, hindi na siya nagparamdam. February 2004, nung inilunsad sa cyberspace o internet ang Facebook, sa isang click lang, nagawa ni Mark Zuckerberg at ng kanyang mga ka-roommate sa Harvard University na makipag-socialize o makipagkaibigan sa iba't ibang tao saan mang panig ng mundo. Hindi rin nakapagtataka kung may mga nabuo ng love story sa pagitan ng mga member. Kahit pa nasa magkabilang dulo sila ng daigdig. Nung minsang nag-open ang kanyang Facebook account, ang 27 years old na si Grace, may natanggap daw siyang notification na merong nag-like sa kanya. Ito pala ang Swedish national na si Martin. Sa simpleng pag-click din daw niya ng like sa account ni Martin, nagsimula ang kanilang love story. I was checking out people. There are like a list of people, and then you click yes or no. I think there's a maybe there, and then I saw him. So he's like, oh, long hair, tattoos. Pwede. Sa pagbisita nila sa kanilang mga alaga sa Pet Society, isa pang game sa Facebook na ipakita nila ang kanilang pagmamahal. Anything that makes you communicate with each other is what's real, and it is what makes the relationship stronger, or it is what will make it last. Kaya mula sa pagiging single at it's complicated, naging in a relationship ang status ng dalawa. At nito lang Agosto ng taong ito, dumayo si Grace ng Sweden at doon nag-propose ng kasal si Martin. I was very nervous, so eventually I went down on my knees and asked her. We had champagne after. And then he proposes, and I'm like, okay, yeah, sure. And then after that, we're like, okay, what are we gonna do next? Hulaan nyo kung paano raw sila mag-iimbita sa nalalapit nilang kasal. Saan pa kundi sa pamamagitan din ng Facebook. Ang pinaka-original talagang layunin ng Facebook, pag-ugnayin ang mga magkakaibigan, lalong-lalo na ang mga magkakadugo. Kahit pa yung mga hindi pa pinagtatagpo ng tadhana. Si Alinor, nagbakasakali na sa Facebook niya makikita ang kanyang ama na mahigit 3 dekada na niyang hinahanap. Kwento kasi ni mama ko, parang noong time na yon na gusto nang umuwi ng papa ko dun nga sa Mindanao. Ayaw sumama ng mama ko kasi nga may trabaho siya dito. Siguro naging busy rin siya rin sa Mindanao. Kaya yun, parang nawalan na rin ng kontak. Hanggang noong Nobyembre ng isang taon, isang message ang kanyang natanggap. Yung anak ng tatay ko sa ibang pamilya, doon namin na-kumpirma na magkapatid nga kami. Kasi kinikwento pala ako nung anak niya, anong tatay ko sa anak niya, na meron siyang anak dito sa Maynila na nawawala. Na ang pangalan, ako nga. Kaya gumawa kami ng paraan para pagtagpuin ang kanilang mga landas. Mula Osamis City, lumuwas ng Maynila si Mang Diosdado. Minsan na rin daw niyang sinubukang hanapin si Alinor noon, pero nabigo siya. Alam ko baka umalis ng bansa o nasaan na kaya sila. Pero wala, hindi ko na inasahan na magkita-kita pa kami.
picturean sa ano. Hanggang nasabi na niya ang mga tanong na matagal na niyang kinikimkim. Ba't wala kayo noon? Nandun ba kayo noon? 1 year? 1 year kayo? 1 year old ako. Wala pa. Kasi nauwi na ako dun sa Mindanao. Oo. Nagkataon na, Busy na rin. busy na. Oo. Nakabalik ko mga after 5 years. May pamilya ka na, iba. Nag-asawa ka na, ano. 5 years, meron na. Sinong mag-aakalang Facebook lang pala ang magiging susi para mabuo ang isang pagkatao? Dahil sa teknolohiya, wala na nga yatang imposible ngayon. Sa isang click lang, nagkakakilala ang mga estranghero, nagkakalapit ang mga pinaglayo. Pero dahil bukas ito sa kahit kanino, pwede ka ring mabiktima ng may mga masamang hangarin. Susunod, gusto mong magtayo ng restaurant? Alamin kung paano para hindi ka mapasubo.